So reality sa buhay, share ko lang po sa inyo. Ayan po yung mga kahoy. Ayan po yung mga ginagawa nila ngayon ni Dave. At ang lamig ngayon, pero hindi naman siya minus. So pupuntahan natin sila ni tatay at tatanungin natin kung ano ba ang naramdaman nila kasi super ang lamig. So ayan. Ayan, wala naman siyang gaano. So ayan sila ngayon, yan ang ginagawa nila. Pati si tatay, kaso lang sa sobrang lamig. Dave! Hindi tayo maririnig yan. Tay, ba't hindi ka naglagay ng helmet? Ayan. So hindi tayo nila maririnig kasi nakalagay sila sa tainga. May nilalagay sila sa tainga para hindi maririnig. So ayan si Kuya Dave, si Mat. At ayun pa yung mga kahoy na gagawin nila. Ayan. So ganyan po dito, ayan o. Puputol sila ng kahoy at yan, si tatay nagpa-file din. So mayroon din yan kita ni tatay kahit pa paano kasi binibigyan din siya. Ayan. So maganda ngayon kasi nga wala ang snow pero ang lamig. So ganito yung buhay namin dito. Ganito yung buhay dito. So ayan si tatay, hindi yan maririnig kasi nga ano yan, nakalagay sila sa tainga. Pero ang lamig-lamig. So ayun, ang traktor pala tayo, nagagamit pala yan. Ang traktor, ginagamit pala yan. Para sa? Ang galing. So yung lumang traktor pala, nakasabit pala siya. Hindi ko. Nakasabit pala yung lumang traktor at yan umaandar sa kulit doon. So alam nyo, kung magtataka kayo kung saan kami kumukuha ng kahoy, yan po kung nakita nyo yung bundok na yan. Ayun dyan, mayroon din kami dyan kasi sa kabong may-ari nila yan ni Amo. At mayroon din, mayroon din kami, hindi kami si Amo lang pala. Mayroon din sila ni Amo na malaking bukid na doon sila kumukuha ng kahoy kasi nga binibinta nila to. So ganito yung buhay namin dito na pinapakita ko sa inyo na kailangan talaga kumawid para may maganda ang buhay. So ayan yung mga kahoy niyan, may parating pa kasi kumuha pa ng mga kahoy si Marius gamit yung traktor kasi ang dami nilang naputol kahapon ni Dave doon sa bukid. So pagkatapos niyan, kung nakita yung area niyan doon, ayan po yung mga kahoy na ibibinta next year. So pinapatuyo yan, pero mayroon pa rin kaming kahoy na nakalagay dyan sa loob ng bodega pero hindi na siya gaano kadami. So ayun po yun. Tay! Maigo ka dao! So ayan si Kuya Dave at si Kuya Matmat kasi marami pa silang gagawin at nakakalinig talaga kasi nga nakasabit pala dyan sa tractor ang machine. Ayan. So ayun siya. Pagsipag ni tatay. Ayan. So ang bigat. Ayan. So ipapakita ko sa inyo na talagang maraming paraan para umasenso sa buhay. Yun nga lang, kailangan natin ng sipag at tiyaga. Ayan. So madami kami dito mga tangke-tangke kasi sa trabaho nila ni Amo. Yan ang mga kinukuha ng nila ni Amo sa mga tangki-tangki, mga ilalim ng lupa. Yan ang kinukuha nila. So ayun, makikita nyo na pupunta dyan sa gilid ng mga kahoy tapos pupunta doon. So ganito yung buhay ng farm. Actually pala sa farm kami nakatira sa hindi pa nakakaalam kasi yung iba alam na nila. Sa farm kami nakatira at yung mga kahoy na yan doon pala sa dulo, sobrang lapad. At mayroon din kaming bukid na kinukuhanan ng maraming kahoy na halimbawa namumutol sila ng kahoy at sinasalian ng para matubo uli. Yun. So itong mga kahoy na to galing ko sa bukid at dito kami sa farm, dito kasi sa totoo lang mayroon talaga ditong yung pag may mga gamit kang sira kailangan mo pa magbayad. Pero kami dito, which is kami dito, pwede kami dito makapagsunog pero by lang, kung masama ang panahon yon tapos may halongkat kasi nga may mga gamit kasi sila ng heavy equipments.
share ko lang sa inyo ang buhay at reality dito sa amin, na talagang hindi ganun. Bago mo nyo man makita yung magandang buhay namin, ay pinaghihirapan muna ng lahat ng membro ng pamilya namin. So yun lang, share ko lang sa inyo na talagang kailangan natin mag-sacrifice before tayo maging success or before mapaganda ang ating buhay. So yan lang, share ko lang sa inyo. And then,